Kabanata 921. Dahil dito, hindi talaga balak ni Ben na ipaalam sa mga Blackwood ang nangyari sa pamilya Knock, pero si Spencer ang nagbigay ng impormasyon sa kanila. Gayunpaman, dahil si Spencer ang palaging kasama ni Henry, wala siyang kaalam-alam sa mga kaganapan nitong mga huling araw. Kaya sinabi niya ang lahat kay Cynthia. Kritikal ang kalagayan ni Ellie ngayon, at kaunting pagkakamali lang ay maaaring mauwi sa kamatayan. Hindi ko kayang akuin ang responsibilidad. Mas mabuti sigurong hintayin na lang natin na magising si Mr. Knock, wika ni Ben habang nakakunot ang noo. Hayaan mong makita ko si Zachary. Sabi ni Spencer na nakagat siya ng makamandag na ahas, at may paraan ako para iligtas siya. Bulalas ni Cynthia gamit ang sinyas na halatang balisa. Ako, nag-aalangan pa rin si Ben. Hayaan mo siyang pumasok. Ako ang mananagot kung may mangyaring masama, mariing sabi ni Spencer. Dahil dito, hindi na nakapagsalita si Ben. Maraming salamat sa tiwala. Sinyas ni Cynthia na halatang gumaan ang pakiramdam. Halika na, ako na ang magdadala sa iyo sa kanya. Si Spencer na ang nag-escort kay Cynthia patungo kay Zachary upang simulan ang gamutan. Sumunod si Taylor sa kanila. Kitang-kita sa kanyang mukha ang pag-aalala na para bang tinuturing na niyang manugang si Zachary. Ikaw na ang pumunta sa paliparan, utos ni Ben kay Marino. Opo, agad na sagot ni Marino sabay alis. Nanatili si Ben at binantayan ng maigi sina Cynthia at Taylor upang siguraduhin hindi sila makapananakit kay Zachary. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nagkamalay si Zachary makalipas ang 1 oras dahil sa paggamot ni Cynthia. Mr. Zachary, gising na kayo. Tuwang-tuwa si Spencer. Ang galing mo, Cynthia. Hindi ko akalaing maliligtas mo siya agad. Pansamantala lang na magiging maayos ang kalagayan niya sa pamamagitan ng acupuncture na ito. Kailangan pa ng ilang araw ng patuloy na paggamot at mga halamang gamot para tuluyang maalis ang lason sa kanyang katawan. Tinatayang 1 buwan ang kailangan para sa ganap na paggaling, pahayag ni Cynthia gamit ang sinyas. Nakahinga ng maluwag si Spencer. Ayos lang yan. Ang mahalaga ay may pag-asang gumaling siya. Hindi makapaniwala si Ben sa bilis ng epekto ng paggamot at namangha rin sa muling pagkamulat ni Zachary. Ellie, kumusta si Ellie? Mahina ngunit sabik na tanong ni Zachary habang hinahaplos ang kanyang sentido. Mr. Knock, tinulungan siyang makaupo ni Ben sa kama. Nasa ICU pa rin si Ellie pero maayos naman ang kondisyon niya sa ngayon. Nawalan ka ng malay matapos kang kagatin ng makamandag na ahas, Zachary. Buti na lang at naagapan agad ni Cynthia gamit ang acupuncture. Pwede na rin ba siyang tumingin kay Ellie? Mungkahi ni Taylor. Cynthia, tanong ni Zachary habang nakatingin sa kanya at bahagyang nakakunot ang noo. Anong ginagawa ninyong dalawa dito? Bagamat medyo malabo pa ang paningin niya dahil sa epekto ng lason, malinaw naman ang kanyang ulirat, at hindi talaga siya handang tumanggap ng bisita. Nandito ako para tumulong sa iyo, Zachary. Maniwala ka sa akin. Kayang-kaya kong iligtas si Ellie, sinyas ni Cynthia, ngunit pinutol siya ni Zachary. May mga doktor kami rito. Maaari na kayong umalis, sagot niya sabay hampas sa ulo para maibsan ang matinding sakit ng ulo. Zachary, wika pa sana ni Taylor pero biglang pumasok ang isang staff ng ospital na takot na takot. Masama pong balita, muling kinukumbelsyon si Miss Elisa. Ano, sinubukang bumangon ni Zachary ngunit nanghihina pa ang kanyang katawan kaya't halos matamba siya. Mr. Knock, agad siyang nasalo ni Ben. Hindi siya pwedeng gumalaw masyado. Kapag gumalaw siya, maaaring kumalat pa ang lason sa katawan niya. Sinyas ni Cynthia na halatang balisa. Agad kumuha ng wheelchair si Taylor at tinulungan nila si Zachary upang makapunta agad sa ICU. Anong nangyayari rito? Bakit ganito? Kayong mga doktor, ni isang pasyente hindi nyo magamot. Sigaw ni Spencer sa sobrang pag-aalala. Sobrang delikado po ang lason. Wala na po kaming magawa. Halos maiyak na paliwanag ng isa sa mga doktor. Ikaw. Napangiwi si Zachary sa sobrang kirot sa kanyang dibdib dahil sa matinding pagkabalisa. Huwag po kayong mag-alala, Mr. Knock. Pinapuntahan ko na si Dr. Felch. Paniniguro ni Ben. Tahimik na umiiyak si Reyna habang nakayuko. Hindi naghihintay ang oras. Si Ellie ay
Lumapit si Cynthia kay Zachary at nagsinyas, hayaan mo akong subukan, Zachary. Magtiwala ka sa akin. Wala na siyang ibang mapagpipilian kaya pumayag na lang si Zachary. Sige, kapag naligtas mo si Ellie, ibibigay ko ang kahit anong gusto mo. Kaya niyang gamutin si Ellie. Sabat ni Taylor, tapos ay humarap kay Cynthia at sinabi, bilasan mo na at kunin ang gamit mo. Kinuha ni Cynthia ang kanyang medikal na gamit at agad tumakbo pa pasok sa kwarto. Habang si Reyna at ang ibang doktor ay nanatili sa gilid, ang lahat ng iba pa ay naghintay sa labas. Bagamat sobrang hina pa rin si Zachary, nagpumilit siyang maghintay kasama ng lahat at tumangging umalis hanggat hindi niya nalalaman kung ayos na si Ellie. Isang matinding laban kontra oras ang naganap upang mailigtas si Ellie mula sa bingit ng kamatayan. Samantala, papunta na si Charlotte sa South Sea Hotel sa huling sandali. Pagkababa niya ng sasakyan, sinalubong siya ni Sean, isa sa mga tauhan ni Danrick. Miss, sobrang sama ng loob ni Mr. Lindbergh. Mag-ingat ka. Nandito na si Danrick. Alam ni Charlotte na bihirang magpakita sa publiko si Danrick at kadalasan ay gumagalaw lang sa likod ng mga eksena. Oo, mga kalahating oras na ang nakalipas. Bilasan mo na, magsisimula na ang seremonya. Pabulong na sabi ni Sean. Sige, salamat, Sean. Pasasalamat ni Charlotte na may kasamang tango. Sa labas ng South Sea Hotel, napakaraming mamamahayag ang nagkumpulan at patuloy na kinukunan ng larawan si Charlotte habang papasok siya ng naka-all-white kasama ang 8 babaeng bodyguard. Hindi pinansin ni Charlotte ang mga flash ng camera at dumiretso papasok sa hotel, kung saan sinalubong siya ng isang staff at inihatid sa VIP elevator paakyat. Sa loob ng elevator, tinignan ni Charlotte ang refleksyon niya sa salamin, inayos ang buhok at hikaw, at naglagay pa ng lipstick bilang paghahanda. Libu-libong mamamahayag ang naghihintay sa press conference venue, at nagsimula na ang ingay at kaguluhan nang pumasok si Charlotte. Kahit na binubulaga siya ng nakakasilaw na mga flash ng camera, nanatiling kalmado at elegante si Charlotte habang papunta sa kanyang upuan. Charlotte, bakit ngayon ka lang dumating gayong ikaw ang bida ng event na ito? Ako nga dumating ng 30 minuto ng maaga. Narinig niyang boses ni Luis mula sa kabilang pinto. Nakita mo na ba ang kapatid ko? Malamig na tanong ni Charlotte. Oo, medyo mas maayos na siya sa akin ngayon pero nakakatakot pa rin, pawis na sagot ni Luis. Dahil naging business partner sina Robert at Danrick, sinubukan nilang ipagkasundo sina Luis at Charlotte. Kaya tinuring ni Danrick si Luis bilang parte ng pamilya. Pero kahit ganon, takot pa rin si Luis kay Danrick. Anong kinatatakutan mo? Hindi nangangagat ang kapatid ko. Basta huwag ka lang lalapit sa mga alaga niya. Biro ni Charlotte. Huwag mo nang banggitin yun, reklamo ni Luis. Ngumiti si Charlotte at kinawayan si Luis papunta sa entablado. Naupo silang dalawa sa itinalagang mga upuan. Sinimulan na ng MC ang pagbubukas ng seremonya sa pamamagitan ng pag-anunsyo ng pagbili ng South Sea Territorial Waters, bago iniabot kay Charlotte ang mikropono. Nagbigay si Charlotte ng isang simple pero makapangyarihang talumpati tungkol sa pagpapalapit ng kalikasan sa sangkatauhan at pagbibigay daan upang mas lalo pang ma-appreciate ang karagatan sa pamamagitan ng deep sea exploration. Ang pangunahing ideya ay ang pagbuo ng isang underwater theme park na konektado ng isang glass tunnel, kung saan makikita ng mga tao ang buhay sa ilalim ng dagat ng malapitan. Dahil sa kakaibang ideyang ito, lalo pang naengganyo ang mga mamamahayag at sunod-sunod ang mga tanong kay Charlotte, na lahat ay nasagot niya ng maayos at kalmado. Isang ngiting may kasiyahan ang gumuhit sa labi ni Danrick habang pinagmamasdan niya ang lahat mula sa likod ng entablado. Mukhang hindi nasayang ang 2 taon ng pagtuturo ko. Nasa dugo ni Charlotte ang galing ng pamilyang Lindbergh, at madaling matuto basta't tama ang gabay. Parang ibang tao na siya ngayon kumpara noon. May utak at lakas siya, at handa na siyang harapin ang kahit anong sitwasyon. Balang araw, magiging pinakamatibay kung katuwang siya sa pamamahala ng Lindbergh Corporation. Ngayon naman, Miss Lindbergh at Sir Luis, mangyaring tapusin na natin ang seremonya ng pagbubukas. Pagkatapos ng anunsyo ng MC, tumayo sina Charlotte at Luis at lumakad papunta sa harapan ng entablado. Ayon sa plano, ilalagay nila ang kanilang kamay sa isang malakristal na globo,
at kapag tinamaan ito ng laser, opisyal nang magsisimula ang proyekto. Nauna nang inilagay ni Luis ang kamay niya sa globo, ngunit bago pa maihabol ni Charlotte ang kanya, isang malakas na boses mula sa mga manunood ang pumihil sa kanya. Sandali lang. Napahinto si Charlotte at tumingin sa pinanggalingan ng boses. Isang taga-usig ang lumapit sa kanya dala ang isang dokumento. Sino ang may pananagutan sa proyekto ng South Sea? Dahan-daang inatras ni Charlotte ang kanyang kamay at humakbang papalapit. Ako po, may problema ba? Narito ang aking pagkakakilanlan. Ang proyektong South Sea ay labis na nakakasira sa kalikasan sa lugar, at mayroon na kaming opisyal na kautosang ipatigil ito, tugon ng taga-usig habang ipinapakita ang kanyang ID at dokumento mula sa isang pulang folder. Nagkagulo ang buong lugar. Napakunot-nuo si Charlotte habang kinukuha ang dokumento at binabasa ito. Agad na nagbago ang ekspresyon niya sa pagkabigla. Paanong nangyari ito? Gulat na tanong ni Luis. Gumastos ang Lindbergh Corporation ng 30 bilyon para makuha ang karagatang iyon, at daan-daang bilyon pa ang kailangang ilaan para sa proyekto. Bakit bigla itong itigil? Malaki ang pinsalang pinansyal at tiwala ang matatamo, at sinong kumpanya pa ang gustong makipag-partner kung ganito ang nangyayari? Bagamat unti-unting pinanghihinaan ng loob, pinilit ni Charlotte na manatiling kalmado. Gusto kong makausap ang nakakataas sa inyo. May mga aprobadong dokumento kami para rito. Bakit ngayon lang ito pinatitigil? Tagahatid lang po ako ng utos. Narito po ang contact details kung gusto niyong tumawag sa opisina. Malamig na sagot ng taga-usig bago siya tumalikod at lumisan kasama ang mga tauhan niya. Habang umaapaw ang galit ni Charlotte sa loob, patuloy ang mga mamamahayag sa pagkuha ng litrato at pagbato ng sunod-sunod na tanong. Magkano ang matatalo ng Lindbergh Corporation, Miss Lindbergh? Aabot ba ito ng 100 bilyon? Sa tingin niyo ba ito ay sabotahe ng kalab-ang kumpanya? May plano na ba kayo kung paano ito haharapin, Miss Lindbergh? Dito na po nagtatapos ang press conference. Maraming salamat sa inyong pagdalo. Agad na kumilos ang MC at mga opisyal upang pigilan ang kaguluhan habang sina Lupin at ang mga bodyguard ay mabilis na inihatid si Charlotte sa backstage. Susunod na sana si Luis ngunit hinarang muna siya ng isang mamamahayag. Sir Luis, maaapektuhan ba ng insidenteng ito ang partnership niyo sa Lindbergh Corporation? Hindi maaapektuhan, sagot niya bago tumakbo pa punta kay Charlotte. Huwag kang mag-alala, Charlotte. Mag-iisip ako ng paraan, sigurado akong may. Bang! Biglang sinipa ni Danrick ang mesa ng kape sa galit, dahilan para mabasag ang mga bote ng champagne at mga baso. Napuno ang sahig ng bubog at tumalsik na inumin, dahilan para mapa-atres sa takot si Luis. Wala ring ibang nagsalita, lahat ay takot na takot. Pasensya na, Danrick, kasalanan ko, sabi ni Charlotte habang nakayuko. Nakangisi ng mariin si Danrick habang galit na galit. Lintik ka, Zachary. Akala ko kilala na kita. Mukhang mabigat kang kalaban. Tahimik lang si Charlotte dahil alam niyang si Zachary lang ang may kakayahang magpaikot sa kanya ng ganoon. Kaya pala abalang-abala siya nitong mga nakaraang araw. Nakahanap siya ng taga-usig para ipatigil ang proyekto sa huling minuto, na naging dahilan ng kahihiyan ng Lindbergh Corporation sa harap ng media. Kahanga-hanga talaga, siguradong kakalat ito agad. Kilala ang pamilya Lindbergh sa lakas ng kanilang puwersa at galing sa labanan, kaya nga nakalusot si Danrick na maistratehiya si Zachary gamit ang makamandag na ahas. Ngunit pagdating sa negosyo at teknolohiya, mas mahusay ang pamilya Noct. Ilang taon din ang ginugol ng Lindbergh Corporation para unti-unting makapasok sa lokal na merkado at salakayin si Zachary mula sa loob at labas. Sino ang mag-aakalang makakaganti si Zachary ng ganito kalupit, na halos gumuho ang kumpanya? Naiintindihan ko na ngayon kung bakit pati si Danrick, na kalmado't laging may kontrol, ay hindi napigil ang magalit ng todo. Sa mahina at maingat na tono, sinabi ni Luis na siguro ay wala namang kinalaman si Zachary sa opisyal na desisyong ito. Baka wala na siyang malay at hilo-hilo na lang ang iniisip niya ngayon, kaya imposibleng. Ngunit agad siyang tumigil ng tapunan siya ni Danrick ng malamig na tingin. Ang ibig kong sabihin, ewan, hula lang naman iyon. Sige na, aalis na muna ako.
E-text mo lang ako kung may kailangan ka, Charlotte. Pinanood ni Charlotte si Luis habang nagmamadaling umalis saka siya humarap kay Danrick. Kumalma ka lang, kuya. Maghahanap ako ng paraan para ayusin ito. Bakit ka nahuli kanina? Tanong ni Danrick. Hindi na siya nagsinungaling. Diretsyong sagot ni Charlotte, galing ako sa ospital. Napakunot ang noo ni Danrick at tinapunan siya ng malamig at matalim na tingin. Wala man siyang sinabi, sapat na ang ekspresyon ng kanyang mga mata para manlamig ang buong paligid. Tahimik lang si Charlotte. Gustong magsalita ni Lupin para ipagtanggol siya pero hindi niya nagawa dala ng takot. Pagkaraan ng tila walang katapusang katahimikan, inalis ni Danrick ang tingin niya kay Charlotte at malamig na sinabi, sa ngayon, ang unahin niyo ay patahimikin ang balita tungkol sa insidenteng ito. Naintindihan. Pagkasabi noon, tumalikod na si Danrick at umalis. Hinintay ni Charlotte na mawala ang tunog ng kanyang mga hakbang bago siya napabuntong hininga ng malalim. Naku, para siyang papatay ng tao sa galit. Sabi ni Lupin habang hawak ang dibdib niya sa kaba. Ang lakas talaga ni Mr. Nock. Napaluhod ang Lindbergh Corporation sa isang galaw lang. Ano nang gagawin natin ngayon? Tanong ng isa pang bodyguard. Hindi niyo ba siya narinig kanina? Patahimikin ang balita. Sigaw ni Charlotte habang nakakunot ang noo. Roger, sagot ng mga bodyguard at agad silang kumilos. Wala rin namang silbi kung magpapanik tayo ngayon. Kailangan mong magpahinga. Mag-isip tayo ng paraan pagkatapos, sabi ni Lupin, pilit na pinapakalma siya. Bagsak ang balikat ni Charlotte habang nakaupo sa sofa, kita ang bigat ng dinadala. Simula pa lang ito. Hindi ko na alam kung ano pang mas malala ang susunod kung magpapatuloy ang alitan ng dalawang pamilya. Ito ang unang beses na direktang nagbanggaan sina Zachary at Danrick, at ganito na agad ang naging resulta. Na-ospital si Zachary habang nalugi naman ang daan-daang bilyon ng Lindbergh Corporation. Pareho silang talo, at ang mas masakit, nadamay pa ang mga inosenteng bata. Nasaktan pa sila. Ano bang kasalanan ni Ellie para pagdaanan ito? Sinong may lakas ng loob na lasunin ang isang 6 na taong gulang na bata? May kinalaman ba ito sa alitan ng mga pamilya? Napatigil sa pag-iisip si Charlotte nang tumawag si Morgan, at agad niya itong sinagot. Kumusta na? Wala kaming nakita kahit anong kahina-hinala. Dumaan din si Bruce kagabi para mag-imbestiga. Tiningnan niya lahat, pati basura kahapon, pero wala siyang nakitang kakaiba. Sobrang maingat mag-imbestiga ang pamilya Nock. Pinasarado pa nga ni Bruce ang restaurant ng 1 linggo. Walang pwedeng pumasok o lumabas. Pati pagkain, hindi ginalaw. Ganoon pa rin ang ayos ng lugar gaya kagabi. Malabong may nakaligtaan tayo, paliwanag ni Morgan. Kabanata 925. Ano naman ang tungkol sa kuha ng CCTV? Tanong ni Charlotte ng malamig. Kinuha na namin ngayon. Ipapadala ko agad sa telepono mo. Gusto mo ba akong bumalik na ngayon? Sagot ni Morgan. Hintayin mong matapos ko munang panoorin ang footage. Sige. Natanggap ni Charlotte ang footage mula sa Seacrest Restaurant ilang sandali lang matapos ang tawag, at mukhang maayos naman ang lahat. Hanggang sa mapansin niya si Cynthia na bahagyang bumangga sa may-ari ng restaurant habang papunta ito sa kusina dala ang tsaa. Ang tanging ginawa ni Ellie kagabi na hindi ginawa ng kanyang mga kapatid ay ang pag-inom ng tsaa. Dahil dito, pinayos ni Charlotte ang video at sinuri ito frame by frame, ngunit wala siyang makitang kakaiba sa kilos ni Cynthia. Hindi ko alam kung masyadong maliit ang screen o masyadong mabilis lang siya, pero sinasabi ng kutob ko na may mali sa babaeng ito. Agad niyang tinawagan ulit si Morgan. Ipadala mo rito ang teapot at mga tasa na ginamit kagabi sa tsaa. At itanong mo na rin sa may-ari kung may napansin siyang inihulog ni Cynthia sa tsaa. Naiintindihan. Sagot ni Morgan bago ibinaba ang tawag at tumuloy sa kanyang misyon. Pinaghihinalaan mo ba si Cynthia, Miss Lindbergh? Alam kong may mali talaga sa babaeng yun. Kunwari mahinhin at mahina, pero ang mga mata niya ay tuso. Ani Lupin. Lalong lumalim ang pagkunot ng noo ni Charlotte. Hindi ko pa masabi ng sigurado kasi wala pa tayong matibay na ebidensya. Pero kapag napatunayan kong siya ang may gawa nito kay Ellie, pagsisisihan niya iyon. Nagngit-ngit si Lupin. Mas mabuti pa sa kanya na wala tayong makitang ebidensya, kundi yari siya sa atin. Tama na yan.
Siguraduhin mong walang kahit sinong makakapaglabas ng impormasyon tungkol dito. Ikaw na ang bahala sa bagay na yan. Pupunta na ako sa Seacrest Restaurant para makipagkita kay Morgan, sabi ni Charlotte habang sinusulyapan ang kanyang relo. Roger, habang abala si Charlotte sa investigasyon sa nangyaring pagkalason kay Ellie, nagawa naman ni Cynthia na mapasuka si Ellie ng lason at dugo. Ilang sandali lang, nagsimula ng humikbi si Ellie sa mahinang tinig, pero ang kahit anong senyales ng buhay mula sa kanya ay musika sa pandinig ng lahat. Diyos ko, gising na si Ellie. Ang galing niyo talaga, Miss Blackwood. Sigaw ni Reyna na luhaan sa tuwa. Napabuntong hininga si Cynthia at pinunasan ang pawis sa noo bago nang hina at napaupo sa sahig. Miss Blackwood, agad siyang inalalayan ng ilang staff sa ospital, at dama ang lubos na respeto at paghanga sa kanya. Anong nangyari? Tanong ni Zachary na nasa labas ng silid. Gising na si Ellie. Nagiging maayos na ang lahat. Itutuloy na namin ang susunod na bahagi ng gamutan. Makakasiguro kang ligtas na ang lagay niya. May luhal ng tuwa si Reyna habang inihahatid ang magandang balita. Salamat sa Diyos, napabuntong hininga si Zachary. Oo, buti na lang talaga. Sana pala noon pa natin tinawag si Cynthia. Ani Spencer na puno ng tuwa. Di ba sabi ko naman sa inyo, napakahusay ni Cynthia sa medisina. Magkapamilya tayo rito, kaya huwag kayong mahiya na lumapit sa kanya kapag may kailangan. Sabat ni Taylor, natuwang-tuwa na para bang opisyal na silang kabilang sa pamilya Noct. Miss Blackwood, ayos lang ba kayo, Miss Blackwood? Tanong ng mga nurse habang inaakay si Cynthia na mapotla at halatang pagod palabas ng ICU. Anong nangyari sa kanya? Tanong ni Spencer. Malubha ang pagod niya matapos siyang magbantay kay Miss Elisa ng halos 3 oras, habang may iniinda rin siyang sugat, sagot ng nurse. Dalhin niyo siya agad sa lugar na makakapagpahinga siya. Baka siya naman ang sumunod na bumagsak. Lumapit si Taylor para alalayan si Cynthia. Tama. Umaasa pa sina Zachary at Ellie sa'yo para matapos ang gamutan, kaya dapat alagaan mo rin ang sarili mo. Tama ba, Zachary? Tumango si Zachary at ngumiti kay Cynthia na puno ng pasasalamat. Oo, salamat, Cynthia. Babalikan kita sa kabutihang ginawa mo. Huwag mong sabihin yan. Lumaki si Ellie sa paningin ko, kaya parang pamilya ko na rin siya. Hindi ko kayang pabayaan lang siya kapag may nangyaring masama sa kanya. Bukod pa riyan, ang pagiging doktor ay parang pagiging magulang na rin, kaya ginagawa ko lang ang tungkulin ko. Tama, ang doktor ay parang magulang. Dagdag ni Taylor, at binigyang diin ang salitang magulang para ipaalala kay Zachary na itinuring ni Cynthia si Ellie na parang sariling anak. May nakahandang silid para sayo, kaya magpahinga ka na. Maraming salamat, Miss Blackwood, sabi ni Ben. Walang anuman, sagot ni Taylor na may ngiti. Parang may kakaiba sa lahat ng ito, pero hindi ko moari kung ano nga ba talaga. Pero sa ngayon, ang mahalaga ay maayos na si Zachary at Ellie, sa isip ni Ben habang pinagmamasdan ang pag-escort sa kanila papunta sa silid. Magpahinga ka na rin, Mr. Noct. Kami na ang bahala rito, kaya wala kang dapat ipag-alala. Ngayon na nailabas na ni Ellie ang lason, mas madali nang kontrolin ang kalagayan niya. Pangakong sabi ni Reyna nang may kumpiyansa. Siguraduhin mong maalagaan siyang mabuti. Hindi na tayo pwedeng magkaroon pa ng isa pang aksidente tulad nito. Hindi pa rin panatag si Zachary dahil hindi pa niya nakikitang bumaba si Ellie mula sa kama at tawagin siyang daddy sa malambing nitong boses. Alam ko, huwag kang mag-alala. Sagot ni Reyna bago nagmadaling bumalik kay Ellie para suriin ito. Maayos na ang lahat dito, Spencer. Siguradong nag-aalala na si Mr. Henry sa tagal mong nawala. Kaya mas mabuti nang umuwi ka na rin. At isa pa, hindi ka pa natutulog buong gabi, kaya magandang pagkakataon ito para makapagpahinga ka, wika ni Ben na halatang nag-aalala. Tumango si Spencer. Oo, siguro nga panahon na para umalis ako. Isasama ko na si Jamie, Mr. Zachary. Hindi siya nakatulog kagabi sa sobrang gulat, at ngayon lang siya nakatulog ng mahimbing. Hindi rin makakabuti kay Jamie ang manatili pa roon, dahil dagdag pa siya sa aalagaan bukod kina Zachary at Ellie. Bukod pa roon, siguradong gagaan ang loob ni Mr. Henry kapag nakita niya si Jamie. Sige, ako na ang magsasabi sa kanya,
sagot ni Zachary habang nakangiting tinatitigan si Jamie na mahimbing na natutulog, na nakayakap sa unan at may laway pa sa gilid ng bibig. Mukhang hindi ko kailangang alalahanin ang batang ito. Akala ko iiyak siya, pero ayon, tulog na tulog. Haha, mabait talaga si Jamie, sabi ni Spencer na nakangiti. Hinaplos ni Zachary ang buhok ni Jamie. Umalis na kayo bago pa siya magising, kundi magtatanong na naman yan ng sunod-sunod. Alam mo namang madaldal yang batang yan. Haha, sige. Ipinahiwatig ni Spencer kay Cain na balutin si Jamie ng kumot at buhatin ito. Tumagilid si Jamie at isiniksik ang mukha sa dibdib ni Cain habang parang sumusupsap pa ang bibig nito, na lalo pang nagpasaya kay Cain. Sige, umalis na kayo, sabi ni Zachary. Mabigat ba siya? Tanong ni Spencer habang palayo na sila, at natawa. Parang kasinlaki ni Robbie, pero mas mabigat ng kaunti. Hahaha, mas malakas kasi kumain kaysa kay Robbie. Nawala ang ngiti sa mukha ni Zachary nang mawala sila sa paningin niya, at nanlamig ang ekspresyon niya habang ibinilin. Paimbestigahan mo kay Bruce ang security footage mula sa Seacrest Restaurant. Sabihin mong suriin niya ito frame by frame kung kinakailangan. Lumapit si Ben at marahang nagtanong, pinaghihinalaan niyo po ba ang iba bukod kay Danrick, Mr. Noct? Maaaring malupit si Danrick, pero may dangal siyang tao. Hindi niya ikakaila kung siya ang may gawa. Base sa galit niya nang akusahan ko siyang si Ellie ang nilason niya, halatang wala siyang kinalaman. Kung hindi siya ang may gawa, ibig sabihin, may iba pa. Sagot ni Zachary habang inaalala ang naging reaksyon ni Danrick. Naiintindihan, aayusin ko agad ang lahat, sagot ni Ben sa kaagad na kinontak si Bruce upang muling imbestigahan ang kaso. Tinitigan ni Zachary ang benda sa kanyang kanang kamay habang inilalapat ito sa kanyang masakit na dibdib, saka napatingin sa malayo. Saan ba ako nagkamali? Bakit sunod-sunod ang nangyayari? Palagi akong may pinakamahusay na mga plano, pero ngayon, parang sunod-sunod ang pagkabigo ko. Hindi ito tama. Natauhan lang siya mula sa kanyang pag-iisip nang marinig ang boses ni Taylor mula sa likuran. Ipinapasabi ni Cynthia na hindi pa tuluyang naaalis ang lason sa katawan mo, kaya kailangan mong mag-ingat. Huwag ka munang maglakad-lakad. Lumingon si Zachary at tumango. Sige, salamat. Kumusta na siya? Matindi ang naging sugat niya bago pa man ito, kaya sa dami ng stress kagabi, namagaan na ang sugat niya. Ginagamot siya ngayon, sagot ni Taylor na halatang nag-aalala. Pupuntahan ko siya. Ipinahiwatig ni Zachary sa isa niyang tauhan na itulak ang wheelchair niya papunta sa silid ni Cynthia. Nag-aalala si Cynthia ng makarinig kami ng tawag mula kay Spencer ngayong araw, kaya agad siyang nagmadaling pumunta habang dala ang kanyang medical kit. Pinilit ko siyang pigilan. Sinabi ko sa kanya na ayos lang si Ellie dahil may sarili namang ospital ang Noct Group at maraming doktor. Sinabi ko rin sa kanya na top secret ang mga sugat mo kaya hindi dapat nakikialam ang mga tagalabas, pero ayaw pa rin niyang makinig. Sabi niya, kailangan niyang may gawin. Hindi raw siya makakakain o makakatulog kung alam niyang nasa panganib si Ellie. Sobrang matigas ang ulo niya kaya wala akong nagawa kundi samahan siya. Itinuturing ka na rin talaga niyang pamilya, alam mo ba? Sabi ni Taylor habang sumusunod sa kanila. Kung marunong lang bamasa ng mga sinasabi sa pagitan ng mga linya, alam agad ang gustong ipahiwatig ni Taylor. Pero nanatiling tahimik si Zachary. Nang makarating sila sa ward, nadatnan nilang ginagamot ng doktor ang namagang sugat sa tagiliran ni Cynthia. Napasinghap si Zachary nang makita kung gaano kaputla at kapagod ang itsura ni Cynthia. Mr. Noct, bati ng doktor nang makita siya. Nagulat si Cynthia at namula, agad na inayos ang sarili. Napangiwi si Zachary sa pagkaawa nang makita ang kalagayan niya. Pasensya na sa abala. Ayos na si Ellie ngayon, kaya huwag ka nang mag-alala, mahinang sabi niya. Tumango si Cynthia at ngumiti bago nag-sign language. Sinabihan ko na sila na tawagin ako kung may mangyari kay Ellie. Ayos lang ako. Salamat. Hindi na alam ni Zachary ang sasabihin pa maliban sa pasasalamat. Napansin yun ni Taylor kaya agad niyang binago ang usapan. Babalik muna ako para kuhanin ka ng ilang damit. Dr. Howard, may gusto lang sana akong itanong sayo. Sige, sagot ng doktor at sabay silang lumabas ng ward,
iniwan si Zachary at Cynthia sa loob. Sinubukan ni Cynthia na ayusin ang sarili sa kama, pero nahulog ang unan niya. Akma na siyang bababa ng kama, pero pinigilan siya ni Zachary gamit ang kilos, at siya na mismo ang pumunta sa unan gamit ang wheelchair niya. Pinulot niya ito at maingat na inilagay sa likod ni Cynthia. Napakalapit nila sa isa't isa, at halos nakasandal na ang mahina't lupaypay na katawan ni Cynthia sa dibdib ni Zachary, pero hindi naman ito inalintana ni Zachary. Mr. Knock, biglang bumukas ang pinto at pumasok si Ben, pero agad din itong tumalikod nang makita ang eksena. Pasensya na, aalis muna ako, babalik na lang ako mamaya. Ano iyon? Tanong ni Zachary. Naasikaso ko na po yung ipinagawa ninyo. At may isang mahalagang bagay akong kailangang sabihin sa inyo, sagot ni Ben na halatang nahihiya. Sige, sabihin mo. Ani Ben habang alanganin na tumingin kay Cynthia. Hindi siya ibang tao, sagot ni Zachary na may kunot noong tinig, na ikinatuwa ni Cynthia ang tinuran. Sinimulan ni Ben ang ulat. Kanina lang, nagkaroon ng opening ceremony ang Lindbergh Corporation para sa South Sea Project sa South Sea Hotel. Walang puso talaga ang babaeng iyon. Dumalo siya sa isang opening ceremony habang nasa panganib ang buhay ng sarili niyang anak. Galit na sigaw ni Zachary habang nakangiwi ang panga. Natigilan si Ben dahil hindi niya inasahang magagalit ng ganoon si Zachary. Eksaktong pagpasok ni Taylor sa silid, narinig niya ang pag-uusap at agad na ipinagtanggol si Charlotte. Baka hindi niya alam ang kalagayan ni Ellie. Ako mismo ang nagsabi sa kanya, kaya imposibleng hindi niya alam, galit na tugon ni Zachary na baka sa mukha ang matinding galit. Baka naman may dahilan siya, sagot ni Taylor habang nag-aalanganan. Oo, gumastos ng daan-daang bilyon ang Lindbergh Corporation para sa South Sea Project, at kahit isang problema lang ay maaaring makaapekto sa buong operasyon ng kumpanya. Makatwirang unahin muna ni Miss Lindbergh iyon. Baka pagkatapos ng seremonya ay pupuntahan din niya si Ellie, pagsang-ayon ni Cynthia sa pamamagitan ng sinyas. Tama, imposibleng wala siyang pakialam sa anak niya. Sandali, baka hindi pa bumalik ang alaala niya. O baka hindi pa nagigising ang pagiging ina niya. Dagdag ni Taylor. Sa palagay ko, hindi ganoon ang sitwasyon. Naalala ko kung gaano siya kaalaga sa mga anak niya noong nasa Seacrest Restaurant. Malinaw na mahal niya ang mga ito. Marahil ay nahihirapan lang talaga siya dahil sa alitan ng mga Knock at Lindbergh, sinyas muli ni Cynthia. Sige na, tama na. Hindi niyo na kailangang ipagtanggol ang babaeng yun, lumungkot ang mukha ni Zachary habang nagpapatuloy, wala siyang ginawa ng lasunin ni Danrick si Robbie kanina. Kung hindi ko lang siya napigilan, baka pareho na sila ni Ellie ngayon. Hindi ko akalaing magagawa ni Danrick ang ganoong kalupitan, na lasunin ang isang bata. Sa tingin mo siya rin ang may gawa sa kay Ellie. Galit na sambit ni Taylor. Sino pa nga ba? Sagot ni Zachary. Siguradong siya nga. Darating din ang karma sa kanya. Galit na tugon ni Taylor. Tama, sang-ayon ni Cynthia sa pamamagitan ng sinyas. Nangingit-ngit si Zachary habang mariing sinabi, hindi ko siya palalagpasin. Sinumang magtatangkang lasunin ng mga anak ko ay dapat mamatay sa pinakamasaklap na paraan. Nagulat si Cynthia sa narinig, pero agad din siyang bumalik sa dating anyo at nagsinyas. Huwag kang padalos-dalos, Zachary. Hindi madaling kalaban si Danrick, kaya dapat kalmado ka. Tama iyon. Kailangang may plano at diskarte, payo rin ni Taylor. Lumingon si Zachary kay Ben at nagtanong, ano nang nangyari pagkatapos? Natuloy ba ang South Sea Project? Hindi po, biglang dumating ang isang prosecutor at may dalang opisyal na dokumentong nagsasabing kailangang ipatigil ang proyekto. Sinabi niya na sobrang makasasama ito sa yamang dagat sa lugar, sagot ni Ben. Tuwa ang bomb-alot kay Taylor. Talaga, itinigil ang proyekto. Tumango si Ben. Oo. Sa ngayon ay mukhang nagpapanik sina Mr. Lindbergh at Miss Lindbergh, at sinusubukang ayusin ang problema. Dahil sa isang opisyal na dokumento na ipinakita sa harap ng press, imposible na nilang maisalba ang proyekto. Maaaring magaling si Danrick sa mga mapanirang taktika gaya ng pagkalason, pero hindi siya papantay sa akin pagdating sa diskarte sa negosyo. Sambit ni Zachary na may sarkastikong ngiti.
Masayang-masaya si Taylor na tila mas higit pa sa lahat ng naroon. Siyempre, sabi ko na nga ba, ikaw ang tanging henyo pagdating sa larangan ng negosyo. Walang makakatalo sa'yo sa bagay na yan. Pero hindi pa rin tayo dapat magpakakampante. Marami pang itinatagong mapanirang taktika si Mr. Lindbergh. Hindi natin alam kung ano ang susunod niyang hakbang. Mag-ingat ka, Zachary, sinyas ni Cynthia. Hinawakan ni Zachary ang kamay ni Cynthia at sinabi, "Oo, alam ko. Salamat sa pagtulong kay Ellie at sa pagiging maalaga mong tao." Namula si Cynthia nang maramdaman ang init ng kamay ni Zachary sa kanyang palad. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Sinubukan ni Taylor na tulungan si Cynthia sa abot ng makakaya niya. Tulad ng sinabi ko noon, magiging mahusay na asawa si Cynthia. Malaki ang maitutulong niya sa iyo sa buhay at pati na rin sa mga usaping pangnegosyo. Sigurado akong magiging mahusay siyang assistant balang araw. Hindi ko kailangan ng tulong niya sa kumpanya. Ang kailangan lang niya ay alagaan ang mga bagay sa bahay. Lumingon si Zachary kay Cynthia at sinabi, "Magpahinga ka na. Aalis na ako." "Sige, ikaw rin. Huwag kang mag-alala, magiging maayos si Ellie." Naghintay si Taylor hanggang sa makaalis si Zachary bago masayang sinabi kay Cynthia. "Nag-aalala ako na baka bugbugin siya ni Mr. Lindbergh, pero napakagaling niyang bumawi sa laban." "Siyempre, marunong akong pumili ng lalaki." Sinyas ni Cynthia habang may pilyang ngiti. "Ikaw talaga ang pinakamahusay, Cynthia. Mukhang sa wakas ay tumaya tayo sa tamang tao." Sigaw ni Taylor. "Sige na, umuwi ka na at kunin mo pa ang iba ko pang damit. Sa pagkakataong ito, opisyal na akong titira sa bahay ng mga Noct." Buo ang loob ni Cynthia habang nakakuyom ang kamao sa tagumpay. "Hahaha, syempre," sinabi ni Zachary na gusto kanyang mag-alaga ng mga bagay sa bahay. "Oo, nagsisimula na niya akong tanggapin. Sa wakas, nagbunga rin ang lahat ng pagsusumikap ko at natutunan ko na ring abutin ang puso niya." Natuwa si Cynthia sa iniisip niya. Ito pa lang ang unang hakbang, kaya huwag ka munang magpakampante. "Sige, kukunin ko na ang mga gamit mo," paalala ni Taylor. Tumango si Cynthia at pinanood siyang umalis bago niya ibinaling ang tingin sa kanyang kamay. Napangiti siya habang inaalala ang init ng pagkakahawak ni Zachary kanina. "Ano ba talaga ang nangyari sa'yo sa bahay ng mga Lindbergh kanina, Mr. Noct? Bakit ganyan ang galit mo kay Miss Lindbergh?" Tanong ni Ben matapos nilang makabalik ni Zachary sa kanyang silid. Ngunit tahimik lamang si Zachary at tila malalim ang iniisip. "Talaga bang nagtitiwala ka kay Miss Blackwood? Hindi ko lang maiwasang makaramdam ng pagdududa sa kanya," dagdag ni Ben habang nakakunot noo, ngunit pinutol siya ni Zachary. "Sa ngayon, siya ang tagapagligtas ko." Nagulat si Ben sa narinig dahil inakala niyang nagkukunwari lang si Zachary upang mahuli ang tunay na may sala. "Kailangan muna nating magkaroon ng ebidensya bago tayo magbintang," dagdag ni Zachary. Sandaling natigilan si Ben, ngunit agad din siyang nakaunawa at sumagot, "Naiintindihan ko. Magaling, dalhin mo ako sa banyo. Maliligo ako at magpapalit ng damit bago ko puntahan si Ellie." "Opo, sir." Sumikat na ang araw sa Seacrest Restaurant, at wala ni isang customer nang dumating si Charlotte nang nagmamadali. Halos mabaliw na ang may-ari ng restaurant matapos paulit-ulit siyang tanungin ni Morgan at ng mga tauhan nito. Pagkakita pa lang niya kay Charlotte, agad siyang lumapit habang naiiyak, "Hindi ko talaga nilason ang anak niyo, Miss Lindbergh. Sumpa ko." Sumanya si Charlotte na tumahimik ito. Tiningnan niya ang kabuuan ng restaurant at inalala kung saan-saan napunta si Ellie, ano ang mga nahawakan niya, kinain, ininom, at pati na rin ang mga naamoy niya. Sa pagbuo ng eksena sa kanyang isipan, unti-unti siyang nakakita ng posibleng sagot sa investigasyon. Nanatiling tahimik ang lahat at buong pusong nakipagtulungan sa pamamagitan ng pagbalik sa kani-kanilang posisyon mula kahapon. Gamit ang kuha sa CCTV, sinundan ni Charlotte ang lahat ng galaw ni Ellie sa loob ng restaurant. Sa huli, nakumpirma niyang ang siya lang ang tanging posibleng paraan ng pagkalaso ni Ellie. "Nahanap niyo na ba ang ginamit na tasa ng tsaa?" tanong ni Charlotte.
Agad na nagpaliwanag ang may-ari ng restaurant, mayroon kaming 11 magkaparehong tea set, kaya hindi ko alam kung alin doon ang ginamit. Lahat po ay inilagay ko na rito para sa inyo. Kabanata 930. Dalhin niyo lahat yan para sa pagsusuri, utos ni Charlotte. Agad-agad, maingat na inilagay ni Morgan ang 11 tea set sa mga plastic bag at ipinadala ito pabalik. Miss Lindbergh, araw-araw po naming hinuhugasan at ini-steriliza sa mataas na temperatura ang lahat ng gamit sa kusina, kaya maaaring wala na po kayong makita sa mga yon, maingat na sabi ng may-ari ng restaurant. Maaari ka nang magbukas ulit ng restaurant bukas, sagot ni Charlotte bago siya umalis. Ilang sandali lang, dumating sina Bruce at ang mga tauhan niya para hanapin ang tea set. Ipinaliwanag ng may-ari ng restaurant ang nangyari at tinanong si Bruce kung ayos lang bang magbukas siya kinabukasan. Dahil wala na ang tea set, napilitan si Bruce na iulat ang sitwasyon kay Zachary. Katatapos lang maligaw ni Zachary sa ospital at pinapatuyo ang kanyang buhok habang nakaupo sa silya. Pagkarinig sa ulat ni Bruce, sagot niya sa mababang tinig, sundin ang desisyon niya. Opo, sir. Dahil sa sitwasyon ngayon ng Lindbergh Corporation, siguradong mahalaga kay Miss Lindbergh si Ellie kung siya na mismo ang nagsisiyasat sa Seacrest Restaurant, komento ni Ben matapos ibaba ni Zachary ang telepono. Palagi mong ipinagtatanggol siya, bumaba ang boses ni Zachary at nagtanong, sa tingin mo ba, posible pang bumalik kami sa dati? Ako, hindi alam ni Ben ang isasagot. Napansin ko ang matinding pride ni Danrick sa harapan namin kanina. Talagang nagalit siya nang mali ang pagkakaakusa ko, at sinubukang lasunin si Robbie bilang ganti. Ang isang taong kasing sama niya ay hindi papayag na makalimutan ni Charlotte ang lahat at bumalik sa akin. Bukod pa roon, kung bumalik ang alaala ni Charlotte at maalala niya ang galit niya sa akin, hinding-hindi niya ako mapapatawad. Mukhang labis ang pagkalungkot ni Zachary habang inaalala kung paano siya at ang mga anak niya ay pinrotektahan ni Charlotte noon. Alam kong mabait at tapat siyang tao sa kaibuturan, pero pinakita ng mga nangyari ngayon na may pagitan sa amin na hindi na kayang mapunan kailanman. Hindi alam ni Ben ang sasabihin kaya napabuntong hininga na lamang siya. Sa wakas, nagpa siya si Zachary, siguradong gagalaw si Danrick para gumanti matapos ko silang ipahiya at mawala ng daan-daang bilyon ngayon. Maghintay ka lang, sisimula pa lang ang laban na ito. Bakit ba kailangang mag-away kayong dalawa? Hindi ba't mas maganda kung parehong mamuhay ng tahimik ang dalawang pamilya? Tanong ni Ben. Tumingin si Zachary sa bintana at sumagot sa mababang tinig, kung hindi lang sana nangyari ang insidente 2 taon na ang nakalilipas, baka nagkasundo pa kami. Kahit nakakaakit manatili dito, si Danrick ay kadalasang lumilipat ng bansa kung hindi siya maging makapangyarihan sa isang lugar. Tingnan mo na lang ang nangyari 2 taon na ang nakaraan. Hindi niya nakuha ang suporta ng mga Brown at Blackwood, at umatras siya ng manghimasok si Lolo. Kaya, bakit siya biglang umatake ngayon? Akala ko noon dahil may hawak siyang alas laban sa akin, at ginamit niya si Charlotte. Pero ngayon, alam ko na. Ano ang dahilan, kung ganoon? O sisa ni Ben. Dahil, lumalim ang kunot sa noo ni Zachary at patuloy na nagsalita sa seryosong tono, iniisip ni Danrick na inaapi ng pamilya namin ang pamilya nila, kaya gusto niyang gumanti. Isasakripisyo niya ang lahat para lang sa paghihiganti. Hindi maunawaan ni Ben ang loika. Sinasabing si Danrick ay ubod ng lupit at gagawin ang lahat para makuha ang gusto niya. Pero kahit ganoon, may isa siyang kahinaan, ang tiyahin niyang si Isabella. Isang buong pamilya ng negosyante ang pinatay dahil lang sa pagbitiw ng masamang salita laban kay Isabella. Niligtas ni Danrick si Charlotte sa oras nang siya ay matinding pahirapan sa T-Nation, at alam niya na si Sharon ang may kagagawan. Pero hindi niya ito pinatay at pinabayaan niyang si Charlotte mismo ang maghiganti. Akala ko noon, may walang katapusang estratehiya si Danrick, pero mali ako. Galit lang ang nagtutulak sa kanya. Lahat ng ginagawa niya ay para lang gumanti. Wala siyang pakialam sa kayamanan o kapangyarihan. Ang gusto niya lang ay ang makaganti ng dugo.